Kabanata 1691. Galit na galit si Felicia. Anong ibig mong sabihin? May resibo ako dito. Napangiti si Kyle. Ano ngayon? Posible rin na binili mo ang mga kalakal mula sa amin at binago mo ang mga ito. Pagkatapos, maaari mong subukang i-frame kami sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay peke. Lady, sinusubukan mo bang i-blackmail ako? Balisa talaga si Felicia. Nakakita na siya ng mga walang isip na tao, ngunit hindi pa siya nakakita ng gayong walang isip na mga tao. Pinaluktot niya ang katotohanan at binigyang katwiran ang hindi makatwiran. Mamasyado kang hindi makatwiran. Umakyat si Felicia at hinawakan ang kwelyo ni Kyle. Ikaw bruha, huwag mong ipilit ang swerte mo. Malakas na itinulak ni Kyle, diretsong bumagsak si Felicia sa sahig. Napasigaw siya sa sakit. Guardia! Tigaw niya at lumabas ang mahigit 100 security guard na kumakaway ng mga steak. Pinalis nila si Felicia at ang dalawa pa. Ang isang lalaking may panulat ay hindi maaaring mga tuwiran sa isang lalaking may baril. Kapag nakatagpo sila ng ganitong uri ng hindi makatwirang tao, ano pa ang magagawa nila sa kanya? Tsaka 3 silang mahinang babae. Natakot si Emma na masugitan si Felicia, kaya mabilis niya itong dinala sa ospital para sa pagsusuri at paggamot. Sa panahong ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Thomas. Emma, anong nangyayari dyan? Kalimutan mo na. Ang kabilang partido ay hindi umamin dito. Tinaktan pa nila si Mama. Labis na naagrabyado si Emma at ikinwento ang nangyari. Hindi naman sila sineryoso ng hardware store dahil mas marami silang tao. Ibinaba ang telepono. Lumabas ng bahay si Thomas nang walang sabi-sabi. Makalipas ang kalahating oras, dumating siya sa pintuan ng hardware store. Napatingin siya sa pinto at tahimik na pumasok. Hi sir, ano ang gusto mong bilhin? Nasaan ang boss mo? Hinahanap mo ang boss namin. Tatawagan ko siya. Tigaw ng staff papunta sa loob. Boss, may naghahanap sa iyo. Maya-maya, lumabas ulit si Kyle. Tumingin siya kay Thomas ng taas-baba at nakangiting nagtanong, Mister, paano kita matutulungan? Kalmadong inilipat ni Thomas ang isang bangkito at umupo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa counter at walang pakialam na sinabi, Bueno, ang aking ina ay gumastos ng $600,000 sa pagbili ng isang kahon ng peking alahas mula sa iyo. Ngayon lang siya ipinadala sa ospital pagkatapos mong bugbugin. Sana makayanin mo ang 2 bagay na ito. Nang marinig ito ni Kyle ay naintindihan na niya ang nangyayari. Ikaw ba ang anak ng matandang babae? Manugang. Oh, napatingin si Kyle kay Thomas. Pagkatapos, tumingin siya sa labas ng tindahan at nagtanong, nag-isa ka lang? Oo. Nakahinga ng maluwag si Kyle sa isang iglap at naging mas energetic siya. Lumipat din siya ng upuan at umupo, kumarap kay Thomas sa tapat ng counter. Kung si Thomas ay nag-iisa, si Kyle ay hindi natatakot. Aniya, unang-una, ang mga peking gamit na binili ng nanay mo ay hindi sa aming tindahan, kaya wala akong magagawa sa kanila. Pangalawa, ang nanay mo ang unang bumugbog sa akin. I pushed her back in self-defense, kaya wala akong kasalanan sa bagay na iyon. To sum up, your mother deserved it, at wala itong kinalaman sa akin. Tapos na akong magsalita kaya pwede ka nang lumabas. Bahagyang inangat ni Thomas ang ulo at tumingin kay Kyle. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag na nagpanginig sa mga tao. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para makapagsalita ng maayos. Malamig ang boses ni Thomas. Tila kayang tumagos ang bawat salita sa katawan ni Kyle. Napalunok ng laway si Kyle at winagiway ang kamay. Pinalibutan sila ng 100 security guard na may mga baras na bakal at bawat isa sa kanila ay mukhang mabangis. Baliw ka, teritoryo ko ito. How dare you be rude to me? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Nararapat ito sa iyong ina. Kapag hindi ka nakalabas, bubugbugin kita hanggang sa ma-admit ka sa ospital at tumira sa parehong ward ng iyong ina. Bago natapos ni Kyle ang kanyang mga salita, itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at inilabas ang punyal mula sa kanyang manggas. Pagkatapos, sinaksak niya ito ng malakas. Direkta niyang tinusok ang kaliwang kamay ni Kyle at ipinako ito sa counter. Sa isang iglap, isang matinis na sigaw ang pinakawala ni Kyle. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang sinasabi, kapatayin ng jerk na ito.
Agad namang ginawa ng mga security guard ang utos ng amo. Dahil mas marami silang tao, tiwala sila sa kanilang sarili. Naniniwala silang mananalo sila dahil higit 10 tao laban sa isang tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Nang sumugod ang unang tao kay Thomas, hinawakan na ni Thomas ang ulo ng security guard bago niya itinaas ang bakal. Ang malalaking kamay na iyon ay parang bakal na place. Hindi siya makakawala pagkatapos mahuli. Pagkatapos, diniin ni Thomas ang ulo ng security guard at malakas itong hinampas sa counter. Nakarinig sila ng putok at bumukas ang counter. Nasugatan ang ulo ng security guard at walang tigil itong dumudugo. Sa isang kisapnate, isang security guard ang nakahandusay sa lupa at hindi na siya makabangon. Nang makita ng ibang mga security guard ang eksenang ito, nakatayo sila doon sa takot. Hinawakan nila ang mga bakal sa kanilang mga kamay at hindi naglakas loob na gumalaw. Anong ginagawa nyo? Patayin siya. Marami tayong tao, kaya bakit ka natatakot sa kanya? Sigaw ni Kyle. Kabanata 1692. Nagkatinginan ng mga security guard. Nang paligiran na nila si Thomas, sinulyapan sila ni Thomas at tinakot ang lahat ng security guard hanggang sa umatras sila ng ilang hakbang. Paano maihahambing ang Diyos ng digmaan sa mga ordinaryong tao? Lumingon si Thomas at muling tumingin kay Kyle. Walang emosyon niyang sinabi, binigyan kita ng pagkakataon pero hindi mo kinuha. Kung ganoon nga, magsisisi lang ako. Mag-sorry lang kaya siya. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa sobrang takot ni Kyle ay basang-basa ang pantalon. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, sa wakas ay naramdaman niya ang sarili niyang kahinaan. Humihingi ako ng pasensya. Ibabalik ko ang pera at magagawa ko ang lahat ng gusto mo. Sa wakas, nag-check out siya. Malamig na tiningnan ni Thomas si Kyle at nagtanong paano ka hihingi ng tawad at paano mo ibabalik ang pera. Mabilis na sumagot si Kyle, pupunta ako kaagad sa ospital at luluhod at magsisi sa nanay mo. Pagkatapos, ibabalik ko sa iyong ina ang buong $600,000. Umiling si Thomas. Itinuro niya ang karatula sa gilid at sinabing malinaw na nakasulat ito sa itim at puti. Kung peke ang mga paninda, babayaran mo ng 10 beses ang presyo ng mga kalakal. Iiyak na sana si Kyle. Ang tanda ay para lamang ipakita. Halos lahat ng tindahan ay maglalagay nito, ngunit karamihan sa mga tindahan ay hindi kailanman mag-follow up sa pahayag na iyon. Wala itong pinagkaiba kay Thomas. Sinabi niya nang walang pakialam, magbabayad ka ng 10 beses sa presyo ng mga bilihin, kaya kailangan mong bayaran ng aking ina sa pagkawala ng $6 milyong. Kaya mo ba? Kinailangan niyang gawin ito kahit hindi niya magawa. Kyle gritted his teeth and said, Kaya ko ito. Patuloy na sinabi ni Thomas, bukod sa bahagi ng aking ina, kailangan mong bayaran ang iba. Kailangan mong ibalik ang lahat ng ito ng 10 beses. Kapag nalaman kong isang tao sa kanila ang hindi makakatanggap ng kabayaran, babalik ako at papatayin ka. Pagkatapos magsalita ay itinaas niya ang kamay at inilabas ang punyal na nakapako sa mesa. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Napaiyak si Kyle sa sakit. Masakit ang kamay niya, pero mas masakit ang puso niya. Kung binayaran niya ang lahat ng 10 beses, nangangahulugan ito na wala siyang kikitain sa loob ng maraming taon. Dumudugo ang puso niya. Sa ospital, pumasok si Emma sa ward. Mom, ano ang pakiramdam mo? Kumaway si Felicia. Okay lang ako. Medyo gasgas lang. Sinong tinawagan mo? Thomas. Walang kwenta yan. Malungkot na sabi ni Felicia, kalokohan lang ang sinasabi niya sa bahay. Tuwing may mangyari, nawawala siya. Siguradong naging bulag ako para hayaan ang aking pinakamamahal na anak na pakasalan ng gayong tao. Napabuntong hininga si Emma. Mom, huwag mo siyang pagsalitaan ng masama. Tumawag lang si Thomas para tanungin ang sitwasyon mo. Talagang nagmamalasakit siya sa iyo. May pakialam siya sa akin. Haha. Kung talagang nagmamalasakit siya sa akin, ibabalik niya ang $600,000 para sa akin. Ang walang kabuluhang iyon ay nakasalalay lamang sa iyo. Habang patuloy na nagbubulong-bulungan si Felicia, isang grupo ng mga tao ang dumating sa pintuan ng ward. Si Kyle ang nanguna sa kanila. Nang makita sila ni Emma at Felicia ay kinabahan sila. Bakit kayo nagpunta dito? Gusto mo pa ba kaming talunin? Saway ni Emma. Yumuko si Kyle at pumasok sa ward, parang lobster lang.
Hindi siya naglakas loob na tumayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang malawak na ngiti at ang kanyang saloobin ay nakakatakot na mapagpakumbaba. Hinawakan niya ang mga bulaklak sa kanyang kamay at sinabi niya, nagkamali kayo ng pagkakaintindi. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito para humingi ng tawad. Sa sinabi nito, napaluhod si Kyle sa sahig ng may kumakatok at ang mga security guard sa likod niya ay isa-isang lumuhod. Ang bawat isa ay may hawak na mga bulaklak sa kanilang mga kamay at sila ay lubos na taos puso. Mahigit 100 tao ang nagpatira pa at humingi ng paumanhin kay Felicia na nasa hospital bed. Paumanhin. Kabanata 1693. Nagkatinginan sina Felicia at Emma at pareho silang nag-aalinlangan. Kanina pa sila mayabang pero bakit parang alipin na sila ngayon? Bukod dito, umangat ang ulo ni Kyle at kumuha ng tseke sa bulsa ng jacket niya. Iniabot niya ito gamit ang 2 kamay. Madam, tanggapin mo na ito. Kumastos ka ng $600,000 para makabili ng mga peking produkto sa aming tindahan. Ayon sa mga patakaran, babayaran namin ng 10 beses ang presyo kung nagbebenta kami ng mga peking produkto. Kaya, kailangan kong bayaran ka sa pagkawala ng $6 na milyong. Ito ay isang $6 na milyong na tseke. Mangyaring tanggapin ito. Ito ay masyadong kakaiba, tama ba? Napaisip na lang si Emma kung mali ba ang gamot na nainom ni Kyle. Ibang-iba ang ugali niya kumpara sa dati niyang sarili. Ito ay hindi kapanipaniwala. Walang pakialam si Felicia. Nang makita niyang ibinigay ang tseke, kinuha niya ito ng walang pag-aalinlangan. Nang makita niya ang halaga, ito ay talagang $6 na milyong at agad siyang natuwa. Ahaha, ang galing. Malaki. Sige, since you guys are so sincere, I'll forgive you. Pwede ka nang umalis. Muling nagpatira pa si Kyle at nagpasalamat. Madam, salamat sa iyong kabutihang loob. Aalis muna kami. Tapos, umalis agad si Kyle kasama ang ibang tao. Tingnan ni Felicia ang tseke sa kanyang kamay at hindi niya mapigil ang mapangiti. Ito ay $6 na milyong. Hindi siya maaaring kumita ng ganito kalaking pera bilang isang guro sa buong buhay niya. Siya ay gumawa ng isang kapalaran. Dahil hindi naman gaanong nasaktan si Felicia, hindi nagtagal ay pinalabas siya sa ospital at umuwi kasama si Emma. Pagkauwi ni Felicia, buong pagmamalaki niyang hinampas ang $6 na milyong na tseke sa coffee table. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa at sinabing, tingnan mo. Ano ito? Kinuha ito ni Johnson at tiningnan. Nabigla siya. Felicia, nagnakaw ka ba sa bangko? Paano ka nakakuha ng ganoon kalaking pera? Kumunat ang noo ni Felicia. Anong ibig mong sabihin sa pagnanakaw sa bangko? Ito ang kabayaran ko. Agad na ikinwento ni Felicia ang proseso ng paghingi ng tawad at kabayaran ni Kyle. She said cheerfully, tulad ng sinabi ko kanina, napakalaking business opportunity ito. Bagamat ang proseso ay medyo naiiba sa inaasahan ko, ang resulta ay pareho. Sa hinaharap, papasok ako sa trabaho kung gusto ko at magpapahinga kung gusto ko. Hindi ko na kailangan pang magsumikap. Habang nagsasalita ay kusang umubo si Felicia at tumingin kay Thomas sa tabi niya. Bahagyang nanunuya ang sinabi niya, hoy, wala lang. Diba sabi mo walang isip ako? Diba sabi mo niloloko lang ako? Nakikita mo na ba ito ngayon? Hindi lang ako nalinlang, kumita rin ako ng milyon-milyong dolyar. Ito ay isang business opportunity. Ang isang walang kabuluhang tulad mo ay hinding-hindi makakaagaw nito. Hindi ka takataka na naging mahirap ka sa lahat ng oras. Nagagalit ako sa tuwing naaalala ko na ang aking magandang anak ay ikinasal sa isang walang kwentang katulad mo. Wala kang silbi kapag ito ang pinakamahalaga at nakakasagabal ka sa lahat ng oras. Kung talagang nakinig ako sa iyo, paano ako kumita ng milyon-milyong dolyar? Kawakas ay nailabas na ni Felicia ang kanyang galit kaya pinagalitan niya si Thomas. Hindi naman nagalit si Thomas at tumabi lang siya ng mapait na ngiti. Hindi baling pagalitan ni Felicia. Kahit papaano, hindi mabilang na beses siyang napagalitan sa nakalipas na 3 taon. Nang masayang pinapagalitan siya ni Felicia, masayang tumakbo ang deputy director na si Charlotte. Tinanong niya, Felicia, natanggap mo na ba ang iyong bayad? Buong pagmamalaking iwinagayway ni Felicia ang tseke. Natanggap ko na, $6 na milyong. Nakangiting sabi ni Charlotte, kailangan nilang magbayad ng 10 beses sa presyo kaya nakakuha din ako ng mahigit $4 na milyong. This time, kumita talaga tayo ng malaki.
Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Thomas at sinabing, pero Felicia, kailangan ko talagang magpasalamat sa manugang mo para sa pagkakataong ito. Siya ay talagang bayani at walang kapantay. Ha, mukhang natarante si Felicia. Bakit ka nagpapasalamat dito nang walang kabuluhan? Hoy, Felicia, paano mo nasasabi yan sa magaling mong manugang? Kung hindi siya nagpunta sa tindahan ng hardware at binugbog sila, hindi sila papayag na bayaran tayo. Napatulala ako noon. Galing talaga ng manugang mo. Natigilan si Felicia at siya ay nahihiya. Ibig mong sabihin na bayaran tayo dahil kay Thomas. Kabanata 1694. Oo. Felicia, wala ka roon para saksihan iyon. Masayang ikinwento ni Charlotte ang eksena at lubos na pinuri si Thomas. Nais niyang si Thomas ang kanyang manugang. Habang pinupuri niya si Thomas, lalo napahiya si Felicia. Kanina lang ay pinagalitan ni Felicia si Thomas na sinasabing siya ay walang kabuluhan. Sinabi rin niya na siya ay nawala sa isang kritikal na sandali, hindi naiintindihan ang mga pagkakataon sa negosyo, at iba pa. Bawat salitang sinabi ni Felicia ay bumabalik sa kanya na parang bakal na kutsilyo at sinaksak ng mga ito ang kanyang katawan. Napahiya siya. Nahihiya siya. Siya ay labis na nahihiya. Tanang impyerno ay ang pagkakataon sa negosyo. Kung wala si Thomas, hindi pa rin maibabalik ni Felicia ang $600,000. Kahuli, hindi lang siya nagpasalamat sa kanya, kundi pinagalitan din siya. Haha, walang isip talaga siya. Kahit gaano pa kakapal ang balat ni Felicia, hindi na niya ito kayang hawakan pa. Gusto niyang maghukay ng butas at ibaon ang sarili. Talagang ginawa niyang mali ang kanyang mabuting manugang. Sige, may gagawin pa ako sa bahay, kaya aalis muna ako. Masayang lumabas si Charlotte sa bahay ng pamilya Mayo. Medyo awkward ang atmosphere sa bahay. Hindi na kailangang magsabi pa ng iba dahil alam na ni Felicia na siya ay nagkamali. Ngunit hindi niya magawang humingi ng tawad. Kung tutuusin, naging bossing niya si Thomas sa nakalipas na 3 taon. Nasanay na siya, kaya mahirap magbago. Sa sandaling iyon, umubos si Johnson at sinira ang awkward na kapaligiran. Aniya, Felicia, napakalaki ng kinikita mo at pumirma ako ng kontrata sa pamumuhunan sa ibabaw nito. Ang aming pamilya ay nakaranas ng 2 windfalls ngayon kaya bakit hindi tayo lumabas at kumain? Tinadya niyang inilihis ang usapan para maiwasan ang kahihiyan. Sumang-ayon din si Emma at sinabing, I agree. Inay, kailangan mo kaming pretuhin ngayon. Tumango si Felicia at hindi siya makapagsalita. Nahihiya talaga siya. Agad na nagmaneho ang pamilya ng 4 sa isang shabu-shabu restaurant. Very local ang shabu-shabu dito. Ang sabaw at ang dipping sauce ay pawang mga espesyal na recipe at napakasarap ng lasa. Bumaba sila ng sasakyan. Sinabi ni Johnson, napakasarap ng food city na ito. Nakakain ako ng masaya sa tuwing pumupunta ako. Dapat mag-enjoy ang lahat ngayon. Pumasok ang pamilya ng 4 sa restaurant. Nakahanap sila ng bakanting upuan at umupo. Umorder sila ng sabaw, sausawan, at lahat ng uri ng tupa at baka. Hindi nagtagal, nakahain na ang masarap at mainit na palayok ng shabu-shabu. Ginamit ni Johnson ang kanyang mga chopstick upang kunin ang isang piraso ng tupa at ilagay ito sa palayok. Tika niya habang hinihimas ang tupa sa sabaw. Kapag lumaki na ang apo ko, kailangan ko siyang dalhin para kumain araw-araw. Tiyak na makakain siya ng isang malaking mangkok sa bawat oras. Napangiti si Emma at sinabing, ilang araw na lang mula nang ipanganak ang sanggol at gusto mo na siyang dalhin para kumnay ng shabu-shabu. Dad, ang gulo mo talaga. Nag-uusap sila at nagtatawanan habang masayang kumakain. Ilang beses gustong humingi ng tawad kay Thomas si Felicia, ngunit nahihiya siyang sabihin iyon. Nang masayang kumakain ng shabu-shabu ang pamilya, biglang dumating ang isang lalaking kinulayan ng pulang buhok. Diretso niyang hindi pinansin si Thomas na para bang hindi niya ito nakita. Sinabi niya kay Emma na nakaupo sa tabi ni Thomas, sa tapat ni Thomas, pretty girl, pwede ko bang makuha ang iyong numero ng telepono? Nagbago ang ekspresyon ng pamilya. Ito ay lalo na para kay Thomas. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi niya at hiningi niya ang kanyang numero ng telepono pagkatapos niyang dumating. Angkop ba ito? Tinulya pa ni Emma si Redhead at walang pakialam na sinabi, hindi mo kaya. Umalis ka. Mukhang hindi nasisiyahan si Redhead at sinabing, medyo, hindi ako ang gusto ng numero ng iyong telepono. Si Boss D ang gusto ng numero ng iyong telepono.
Gaya ng sinabi niya, tinuro niya ang isang table sa di kalayuan. Sa mesang iyon, lahat sila ay may makulay na buhok at lahat ay walang sando. Naninigarilyo at umiinom sila habang kumakain ng shabu-shabu ng walang pakialam sa kanilang mga imahe. Kabanata 1695. Kalbo ang isa sa kanila. Halatang halata na siya ang boss nila dahil magalang ang lahat sa kanya. Sabi ni Redhead, kilala mo ba si Boss D? Ang pangalan niya ay Dwayne. Ang buong lugar sa West Creek ay teritoryo ni Boss D. Maswerte ka na nagustuhan ka niya. Ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono at samahan mo siyang uminom. Ipinapangako kong bibigyan kita ng 30 hanggang 50,000 dolyar. Ano sa tingin mo? Dapat ba tayong pumunta ngayon? Inis na inis talaga si Emma. Hindi niya maiwasan ang hindi kasiya siyang pagkikita. Kahit lumabas siya para kumain. Dahil sa sobrang ganda niya, dati pa siyang nilalapitan ng ibang tao. Gayunpaman, hindi pa siya nakatagpo ng gayong mayabang at matapang na tao. Sabi ni Emma na may batong mukha, paumanhin, pero hindi ko ibibigay sa iyo ang aking numero. Pakiusap, umalis ka na. This time, nagalit si Redhead. Itinagilid niya ang ulo at inilapag ang telepono sa mesa. Tapos, tinuro niya si Emma at sinabing, gusto mong maging bastos kay Boss D, di ba? Napakalakas ng boses niya kaya narinig ng lahat ng tao sa restaurant. Tumigil sila sa pagkain at tumingin dito. Parehong natakot sina Johnson at Felicia. Napatingin sila sa mesa ni na Redhead at Dwayne na may mga mabangis na tao. Alam nilang hindi sila madaling makakatakas sa kalamidad ngayon. Si Emma ay matatag. Napalingon siya at hindi pinansin si Redhead. Agad na nagalit si Redhead. Darn it, walang isip ka. Sino ka sa tingin mo? Bilis, sumama ka sa akin. Iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Emma, sinusubukang hilahin siya palabas ng upuan sa loob. Pagkatapos niyang iabot ang kanyang kamay, malaking kamay ni Thomas ay lumawak at hinawakan ang palso ni Redhead. Natigilan sandali si Redhead. Napalingon siya at nagbanta. Pakawalan mo ako. Sa ngayon, puno ng galit ang mga mata ni Thomas. Sinabi niya sa napakalamig na boses, asawa ko siya. Umiti si Redhead. Paano kung asawa mo siya? Hindi siya masasaktan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang numero ng telepono at pag-inom ng kaunting inumin. Huwag mag-alala. Matapos siyang mapuno ni Boss D, ibabalik niya ito. Parang hindi niya gusto. Ang ilang mga tao ay likas na gustong maghanap ng kamatayan. Nakasanayan na ni Redhead ang pagiging ganid. Sa West Creek, sinundan niya si Dwayne at kumilos na parang malupit sa pamamagitan ng pang-aapi sa mga karaniwang tao. Akala niya talaga walang makapagtuturo sa kanya ng leksyon. Yaong mga gustong sirain ng Diyos, una niyang ginawang baliw. Si Redhead ay naging baliw. Malamig na sabi ni Thomas, asawa ko siya. Ang sino mang maglakas loob na hawakan siya ay mamamatay. Patay. Tumingin si Redhead kay Thomas, parang walang isip. Sa West Creek, walang nangahas na banggitin ang patay kay Dwayne at sa kanila. Magwala. Sinubukan ni Redhead na kumawala sa pagkakahawak ni Thomas at sinuntok siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang malaking kamay ni Thomas ay kasing lakas ng isang bisyo. Hindi siya makalaya, anuman ang mangyari. Sa halip, mas humigpit. Basag. Basag. Ang mga buto ni Redhead ay nabali sa isang iglap. Ang lakas ng loob mong baliin ang kamay ko. Patay ka, gagawin ko. Bago pa matapos magsalita si Redhead, idiniin ni Thomas ang likod ng ulo niya gamit ang kabilang kamay. Pagkatapos, bigla niyang idiniin ang buong ulo ni Redhead sa kumukulong kaldero sa ilalim ng mata ng publiko. Ang mantika at sabaw ay kumukulo. Ito ay mainit. Ang buong mukha ni Redhead ay nakabaon sa palayok. Ito ay umiinit at may mga nakakadiri na tunog. Nang bitiwan ni Thomas ang kanyang kamay, hindi na makita ang mukha ni Redhead. Ang kanyang buong mukha ay natatakpan ng mga paltos at siya ay pumangit. Ang kanyang mga mata, ilong at bibig ay magkadikit at wala siyang lakas na sumigaw. Napahiga siya sa sahig sa sakit at malapit na siyang mamatay. Siya ay kalahating patay. Kabanata 1696. Nagulat ang lahat ng tao na nandoon, walang nagakala sa kanila na ganito ang mangyayari. Wala siyang ideya na si Thomas ay maaaring maging napakalupit. Ngunit ito ay ganap na kasalanan ni Redhead para guluhin ang mga balahibo ni Thomas. Napagtanto lamang ni Dwayne at ng kanyang mga alipors ang nangyari pagkaraan ng ilang sandali.
At lahat sila ay humawak ng kanilang mga sandata at lumapit kay Thomas na nagbabalak na ipaghiganti ang kanilang kaibigan. How dare you attack a leon sa lungga nito? Gusto mo na bang mamatay? Pinalibutan ni Dwayne at ng iba pa si Thomas at ang kanyang pamilya na may masamang tingin sa kanilang mga mukha. Tiyak na hindi sila susuko ng ganoon kabilis. Natakot sina Johnson at Felicia para sa kanilang buhay sa paniniwalang hindi sila patatawarin ng kanilang mga tao dahil sinaktan ni Thomas ang isa sa kanila at si Redhead pa na kanang kamay niya. Napakaraming tao sa kanilang panig at bawat isa sa kanila ay mukhang nakamamatay. Natatakot sila na hindi sila makakalabas ng pinto ng isang piraso ngayon. Tumingin si Dwayne kay Thomas ng malamig na titig. Trying to be a hero now, di ba? Oo, ikaw ang unang tao na sapat na matapang na sumalungat sa akin sa West Creek. Ipapaalam ko sa iyo ang presyo ng paggawa nito. Tinuro niya si Emma at sinabing, di ba asawa mo ito? Masyado kang nagmamalasakit sa kanya at gusto mo siyang protektahan, tama ba? Ngunit sasabihin ko sa iyo ngayon, hindi mo na siya mapoprotektahan. Dahil naglakas loob kang sakta ng kapatid ko ngayon, kaya gagahasain ko ang babae mo. Hindi lang ako ang gagawa, pati ang mga kapatid ko ay hahalili rin sa kanya. Hindi kita papatayin, ngunit gusto kong tumayo ka sa tabi at sa halip ay masaksihan mo ito. Mga lalaki, kalag ka rin ang babaeng iyon palabas at dadalhin natin siya dito, ngayon din. Sabi ni Dwayne sabay wave ng kamay. Nagliwanag sa tuwa ang grupo ng mga alipors at isa-isa silang sumugod. Napayuko si Emma sa kanyang kinauupuan sa takot habang sinulyapan ng kalahating hubad at masasamang lalaki at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Si Thomas naman ay nanatiling walang kibo. Sa mata ng Diyos ng digmaan, ang mga hudlom na ito ay wala. Gayunpaman, may umaasa na hindi makialam si Thomas. Hindi na hinintay na pumasok si Thomas, isa pang grupo ng mga tao ang sumugod sa restaurant. Ang pinuno ng pack ay matangkad at matipuno na may mga braso na kasing laki ng hita ng isang normal na tao at may taas na umaabot sa 2 metro. Ito ay walang iba kundi si Taurus. Isa sa mga miyembro ng 12 Golden Zodiacs. Huwag mong hawakan ang boss ko. Umungol ng malakas si Taurus. Ang kanyang boses ay naglakbay sa buong silid at ito ay nakakabingi tulad ng isang dagendong ng tigre. Nagulat si Dwayne at ang kanyang mga tao at nang lumingon sila, nakita nilang pinalibutan sila ni Taurus at ng kanyang mga tauhan. Ang mga tauhan ni Taurus ay pawang malalakas at mukhang mabangis. Sila ay lumilitaw na mga karanasang manlalaban. Kung ikukumpara sa grupong ito ng mga lalaki, ang mga cronies ni Dwayne ay mukhang kaawa-awa sa paningin. Paano kita haharapin, big guy? Agad namang sumili ang ngiti sa mukha ni Dwayne. Siya ay maaaring maging bastos kapag siya ay tumayo ng mataas sa iba pang mga tao, ngunit hindi niya magagawa ito patungo sa Taurus. Siya ay naging duwag sa isang sulyap lamang sa napakalaking frame ni Taurus at ang mga matitigas na lalaking dinala ni Taurus ay lalo siyang natakot. Hindi man lang siya binigyan ng pangalawang sulyap ni Taurus bago bumaling kay Thomas at masayang nagtanong, "Hey boss, bakit hindi mo ako tinawagan para kumain ng shabu-shabu? Alam mo kung gaano kita kamahal." Boss. Nakaramdam si Dwayne ng panginginig sa kanyang gulugad at walang tigil na pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanyang noo matapos marinig na si Taurus ang tumatawag kay Thomas sa ganoong paraan. Napakalaking bagay ba ni Thomas kaya naramdaman ni Taurus na kailangan talagang lapitan siya sa gayong mapagpakumbabang paraan. Natigilan si Dwayne habang nakatitig kay Thomas. Ang gulat ay damaloy sa kanyang katawan. Talagang importanteng tao ba ang lalaking nasa harapan niya? Seryoso bang naisipan ni Dwayne na labanan siya? At hiningi pa niya ang numero ng telepono ng kanyang asawa. Oh heavens, anong ginawa niya? Nais ni Dwayne na bigyan niya ang kanyang sarili ng 2 malalaking sampal sa mukha. Bakit, alang-alang sa Diyos, siya ay naging bulag at napunta sa isang lalaking nakakatakot? Tapos na siya. Tapos na talaga siya. Si Johnson naman ay mabilis na humingi ng tulong kay Taurus na tila kilalang kilala niya si Thomas. Iligtas mo kami. Gusto tayong patulan ni Dwayne. Oh, lumapit si Taurus kay Dwayne at nagtanong sa magaspang na boses, "Ikaw ba ang gustong makipaglaban sa amo ko?" Parang naiiyak si Dwayne. Pinilit niyang ngumiti, ngunit dahil sa gulat, ang nakangiti niyang mukha ay parang pangit ng nguso. It was just a misunderstanding, really. Isang hindi pagkakaintindihan. Tanong ni Taurus. Pero ngayon ko lang nabalitaan na sinusubukan mong kunin ang number niya.
Gusto ko lang makipagkaibigan sa kanya, wala nang iba, talaga, sabi ni Dwayne. Napaawang ang bibig niya, ngunit walang nakakaalam kung nakangiwi siya o nakangiti. Tinisikap mo lang bang maging kaibigan? Itinaas ni Taurus ang kanyang kamay at pinaghahampas si Dwayne sa mukha na nagpahila sa kanya sa sahig at umikot ang kanyang ulo. Hindi iyon sampal. Para siyang hinampes ng bakal na paniki. Isang hakbang pasulong si Taurus, hinawakan si Dwayne sa kwelyo at tinulak siya sa isang bangko. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang sapatos at sinimulang hampasin ang puwitan ni Dwayne sa abot ng kanyang makakaya. Tinong nagsabi sa iyong pwede kang makipagkaibigan ng ganyan ha? Tinong nagsabi sa'yo na gawin mo yon? Gusto mo pa bang maging kaibigan ngayon? Sabihin mo, hindi, ayoko nang makipagkaibigan. Nagsimulang humagulgol si Dwayne na parang bata na pinaparusahan ng kanyang mga magulang. Nakakagulat ang mga taong nakasaksi sa brutal na pambubugbog na ito. Nang malapit nang matapos ang pambubugbog, nagsimulang damyugo ang puwitan ni Dwayne dahil sa impact at nabahiran nito ang kanyang pantalon. Namuho rin ang dugo sa sahig. Maaaring isipin ng isa na si Dwayne ay nasa kanyang regla. Kabanata 1697. Pinuhat ni Taurus si Dwayne at inihagis muli sa sahig. Isang malumanay na paalala ito ngayong araw mula sa akin. Kung sakaling malaman kung sinusubukan mo pa rin ito gawin sa susunod, hindi kita papakawala ng ganoon kadali. O Diyos ko, itinuturing yun na isang malumanay na paalala. Kawakas ay nakaranas ng tunay na takot si Dwayne dahil siya ang laging nang-aapi ng iba, ngunit ngayon ay siya na ang nakatikim ng sarili niyang gamot. Lahat ay walang sando, nakikita ko, mabangis na pahayag ni Taurus habang nakatingin sa mga alipin ni Dwayne. Masyado bang mainit dito? Nagulat ang mga alipors at nagmamadaling nakahanap ng mga damit na isusuot. Stop! Umalis ka na dito, sabi ni Taurus, pinalis sila gamit ang kanyang mga kamay. Pinuhat ng mga miyembro ng gang sina Redhead at Dwayne sa kanilang likuran at malungkot na umalis sa restaurant. Si Taurus, isang natural na sosyalista, ay pumalakpak ng kanyang mga kamay at kinaladkad ang isang upuan patungo sa mesa ni Thomas at naupo sa kanila. Kumusta, boss? Masayang tanong niya, mabuti ba ang ginawa ko? Shut up, sabi ni Thomas sa malamig na tono. Natahimik agad si Taurus. Anong meron sa tono na yan? Niligtas niya tayo ngayon lang, kaya magpasalamat ka agad. Pinarusahan ni Johnson si Thomas, hindi nasisiyahan. Ito ay mga masasayang salita na sinabi kay Taurus, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay ikinaway niya ang kanyang mga kamay at sinabing may malaking ngiti, hindi na kailangan iyon. Masasabi ni Boss Tom ang anumang gusto niya at palagi akong magiging tagasunod niya. Ang pamilya Hill ay nagulat at nagtaka sa kanilang sarili, mayroon bang malalaking tao na ganito kaanhin? Si Taurus ay mukhang napakalakas, ngunit siya ay napakagalang kay Thomas. Walang ibang tao na ganyan ang ugali. Pagkatapos ay lumipat sila ng upuan, nag-order ng bagong kaldero ng shabu-shabu at nagsimulang kumain habang masayang nag-uusap. Si Taurus ay kumilos na parang isang tagasunod sa buong panahon at hindi manliliit. Humanga si Johnson. Bihira na may mga pinuno pa rin na hindi minamaliit ang mga tao ngayon. Pagkatapos nilang kumain at dahil kailangan pang mag-usap nina Thomas at Taurus, isinama ni Johnson sina Felicia at Emma at naunang umalis. Bahagyang lumingon si Emma kay Thomas habang naglalakad sila palayo na may bahid ng pagdududa sa kanyang isipan. Hindi niya sigurado kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi mahinhin si Taurus nang walang dahilan, siya ay kumilos na para bang isa siya sa mga nasasakupan ni Thomas. Emma, alis na tayo. Sige. Masyado kang walang ingat sa pagkakataong ito, sabi ni Thomas nang umalis ang lahat na nakahinga ng maluwag. Alam kong magaling kang manlalaban, paliwanag ni Taurus, ngunit mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Paano ko ipapaliwanag kay Ryan? Ito ay isang kritikal na oras at anumang mga sakuna ay dapat na iwasan sa lahat ng mga gastos. Kailangan pa nating maghiganti sa pamilya Vedastos. Kaya, mas mainam kung itatago mo ang iyong mga kakayahan at huwag ibunyag ang mga ito. Kung may kailangan ka pang ayusin sa hinaharap, ipaalam mo lang sa akin at gagawin ko. Huwag nang ilagay sa panganib ang sarili mong kaligtasan. Tumingin sa kanya si Thomas at humagalpak ng tawa. Sige, Chief, simula ngayon sa tuwing magpapa-opera ako, isusumbong ko muna sa iyo. Oh God, ano bang sinasabi mo? Hindi ko yun intensyon, ako lang. Relax, niloloko lang kita. Umalaklak si Thomas.
Hindi ito nakakatawa, pulong ni Toros. Kasabay nito sa Art Trading Corporation. Si Bernard, ang deputy chairman, ay nakaupo kanyang upuan na nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Hindi siya makakain o makakatulog ng maayos nitong mga araw dahil sa grupo ng Corgarden na iyon. Ang batch ng mga kalakal ay ang partikular na hiniling ni Lord Vedestas, ang chairman ng Art Trading Corporation, na pangasiwaan ng may labis na pangangalaga. Ito ang kailangan nila para pahintulutan silang muling ayusin ang buong Southland District at mabigyan pa ng pagkakataon ng Art Trading Corporation na kontrolin ang mga autoridad. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan, isang aksidente ang nangyari. Habang sinubukan nilang pigilan itong mangyari, mas lalo itong nagagawa. Bastos. Inihagis ni Bernard sa lupa ang teacup na hawak niya, nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Gayunpaman, batay sa kanyang mga kalkulasyon, hindi niya inaasahan na talagang makakatrabaho si Thomas ni Vincent. Ang isa ay ang pain, habang ang isa naman ay umaatake mula sa bawat direksyon. Pinuri nila ang isa't isa at ganap na nagtutulngan. Ang ganitong uri ng pagsasama ay higit pa sa pinakamabangis na pangarap ni Bernard. Malaki ang nawala sa kanya dahil dito. Kasing hirap ng pag-akyat sa langit para mailabas ang mga kargamento ngayong nasa kamay na ng mga pulis. Maliban na lamang kung handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang nakawin ito, ngunit kahit na ginawa nila, ang kanilang mga pagkakataon na magtagumpay ay maliit. Masisira na lang ba ang lahat? Kuya, ngayong wala na ang kargamento, kung mayroon tayong paliwanag para kay Lord Vedestas ay pangalawa na, sagot ni Sylvester sa puntong iyon. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang nangyayari sa mga nasa pulang listahan. Magagalit sila ngayong alam nilang wala na ang lahat. Kung hindi natin makokontrol ang mga bagay, ang buong Southland District ay magugulo. Tinambol ni Bernard ang kanyang mga daliri sa mesa at hindi mapigil ang mag-isip ng solusyon. Walang paraan para maibalik natin ang kargamento. Saan tayo makakakuha ng mga kalakal kung gayon? Kung hindi natin gagawin, kung gayon ang mga tao sa pulang listahan ay hindi papabayaan ito ng ganoon kadali. Paano natin ito lulutasin? Right then, one of the underlings reminded, actually, hindi lahat ng gamit ay nasa kamay ng pulis, di ba? Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Bernard. Ginoong Vedestas, naaalala ko na kinuha ni Thomas ang isa sa mga maliliit na babae at dinala siya sa Williams Kindness Clinic para siya ay masuri. Marahil ito ay isang turning point para sa atin. Kabanata 1698. Tumayo si Bernard mula sa kanyang kinauupuan nang marinig niya ang balita, nanlaki ang kanyang mga mata sa pananabik. Sinasabi mo bang dinala ni Thomas ang isa sa mga kalakal sa Kindness Clinic? Oo, ang galing. Tuwang-tuwang sabi ni Bernard, basta may natitira pa, sapat na para makasama natin kahit ilang importanteng tao. Yung mga minor characters, iwan mo na lang sila. Pupuntahan ba natin siya ngayon sa Kindness Clinic, kuya? Tanong ni Sylvester. Pumunat ang noo ni Bernard at sinabing, there's no need to rush. Dahil si Vincent ay matapang na hinayaan si Thomas na dalhin sila, kung gayon ligtas na ipagpalagay na protektahan ni Thomas ang bagay ng buong lakas, at maging si Vincent ay sasama rin sa kanya. Kung basta-basta tayong pumasok doon at magnakaw sa ganitong paraan, hindi lang natin ito magagawa, kundi baka alertuhan din natin sila. Higit sa lahat, ilalantad natin ang ating mga sarili sa ganitong paraan, nahahayaan si Vincent na mahuli tayo nang wala sa bantay. Hindi tayo papayag na mangyari iyon. Kaya, kailangan nating maghanap ng taong kwalipikadong tutulong sa atin sa pagnanakaw ng tao. O, marahil, kakailanganin natin ng isang tao na magdulot ng kalituhan doon, at pagkatapos ay tayo lang ang makakagawa nito. Habang iniisip ni Bernard kung sino ang dapat niyang mahanap na tutulong sa kanya sa paggawa ng kaguluhan, may lumitaw. Lumapit sa kanya ang sekretarya at sinabing, Mr. Vedestas, isang taong nagngangalang Luca Logas, ang gustong makilala ka. Sa hitsura nito, sa tingin ko gusto niyang magtrabaho sa Art Trading Corporation. Luca Logas. Walang maalala si Bernard na nakilala niya ang gayong menor de edad na karakter. Inalukay niya ang kanyang mga alaala, ngunit hindi niya mahanap ang taong iyon. Ang Art Trading Corporation ay hindi isang recycling station at hindi kami tatanggap ng ilang riffraff. Nauubusan ako ng salita. Paalisin mo siya. Nang paalisin na sana ng sekretarya ang taong iyon, biglang tumayo si Sylvester at sinabing, sandali, sa tingin ko ay kapakipakinabang ang taong ito sa atin, kuya. Ha?
Bakit mo nasabi yan? Kuya, hindi mo karaniwang tao si Luca. Siya ang pinuno ng Eagles Alliance at ang pamilya Hill ay dating bahagi nito. Nang maglaon ay nagkaroon kami ng mga salungatan sa pamilya Hill kaya sila ay pinalayas. At ito ang dahilan kung bakit nag-aaway sina Thomas at Luca. Masama ang loob ni na Luca at Thomas at ngayong naghahanap siya ng kanlungan sa atin, hindi ba siya ang angkop na kandidato para gamitin natin? Nagpatuloy si Sylvester pagkatapos ng kaunting paghinto. Tumango si Bernard, na may katuturan. Hindi ba sila nangangailangan ng isang taong tulad nito? Dumating siya sa perpektong oras. Sabihin mo sa kanya na pumasok. Lahat tama. Hindi nagtagal, pinasok ng sekretarya si Luca sa silid. Karaniwan, si Luca ay masyadong mayabang at napakababa ng tingin sa iba, ngunit ngayon, sa harap ni Bernard, siya ay nagpakita na medyo mahinhin. Magalang siyang nakatayo doon na bahagyang nakayuko ang likod at nakayuko ang ulo. Hindi rin siya basta-basta nakipag-eye contact sa sinuman. Para siyang courtier na nakaharap sa kanyang hari. Nasiyahan si Bernard. Luca, narinig ko na ikaw ang pinuno ng Eagles Alliance. I also heard that you're an all-powerful overlord, sabi niya, tumango. Mabilis na yumuko si Luca at sinabing, oh, binobola mo ako, Mr. Vedastas. Sino ako para tawagin bilang isang Panginoon? Tanging isang taong alaga ng iyong sarili ang kwalipikado bilang isa. Ang bawat pangungusap ay mas matamis kaysa sa nauna. Eksperto talaga siya sa butliking. Si Bernard naman ay mukhang nag-e-enjoy sa pagbutlak niya. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Masayang tanong niya. Narito ako para makipagkita sa iyo ngayon dahil gusto kitang pagsilbihan. I'd like to join our trading corporation and work for you, mahinhin na sabi ni Luca. Kabanata 1699. Siya ay may kahangahangang paraan sa mga salita. O, maaari ring ipahiwatig ng isa na siya ay labis na mapagpakumbaba. Logically, sasang-ayon sila dito dahil siya ay magalang at mahinhin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang isip ni Bernard at sinabi habang kamakaway ang kanyang mga kamay, hindi kita papayagan na sumama sa amin, maaari ka nang umalis. Lalong nabalisa si Luca pagkatapos marinig iyon. Bakit? Mr. Vedastas, nagpunta ako dito ng buong katapatan, kaya bakit hindi mo ako pinapayagang sumali? Tanong niya, bakit? Wala kang ideya kung bakit. Ang Art Trading Corporation ay mga kaaway ni Thomas at ng pamilya Hill. At, sa pagkakaalam ko, ang pamilya ng Hill ay bahagi ng Eagle Alliance. Ginawa ko na ang paraan para hindi ka pretuhin ng may poot at pinag-iisipan mo pa ring sumali sa aming kumpanya. Nananaginip ka ba? Malamig na sabi ni Bernard. Nang marinig iyon ay napangiti si Luca. Naniniwala ako na mali ang pagkakaintindi mo, Mr. Vedastas, dagdag niya na bahagyang umiling. Agad kong pinalayas ang pamilya Hill pagkatapos malaman ang tungkol sa kanilang kaugnayan sa Art Trading Corporation. At saka, magkaaway kami ni Thomas, kaya ano ang inaalala mo? Oo, paano ko malalaman ang nangyari sa inyong dalawa? Paano ko malalaman kung ginagamit mo ang panlilinlang na ito ng pagsasakripisyo sa sarili para linlangin ako? Mahirap paniwalaan na kayo ni Thomas ay hindi maganda sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa iyong mga salita, sabi ni Bernard. Hindi walang isip si Luca at naiintindihan na niya ang ipinahihiwatig niya noon. Sa iyong palagay, Mr. Vedastas, ano ang dapat kong gawin upang masiyahan ka? Tanong niya. Bahagyang tinapik ni Bernard ang kanyang mga daliri sa mesa ngunit walang sinabi na parang may iniisip at tila nasa dilema. Sumasang-ayon ako sa mga salita ng aking kapatid, sa halip ay sinabi ni Sylvester. Ang mga salita lamang ay hindi patunay at sino ang makapagsasabi kung kayo ni Thomas ay talagang magkaaway. Naniniwala ako na dapat kang magbigay ng garantiya ng katapatan. Tama ba ako? Isang garantiya ng katapatan. Natigilan si Luca. Huwag mong sabihin sa akin na kailangan kong putulin ang ulo ni Thomas para patunayan ang aking katapatan. Hindi. Tumawa si Sylvester, na ikinakaway ang kanyang mga kamay, lahat tayo ay mga sibilisadong lalaki na hindi gagawa ng anumang bagay na ganoon. Isa pa, si Thomas ay hindi basta-basta ordinaryong tao at hindi mo magagawang putulin ang ulo niya gamit ang iyong mga kakayahan. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Luca. Sa totoo lang, bakit gusto pa niyang sumilong sa Art Trading Corporation kung maaari niyang putulin ang ulo ni Thomas?
Kung gayon hindi ako sigurado kung ano ang dapat kong gawin para ito ay maituring na isang garantiya ng katapatan. Tanong niya, madali. Ang kailangan mo lang gawin ay gumawa ng isang bagay upang pahirapan si Thomas at iyon ay sapat na, paliwanag ni Bernard. Ano mang bagay na magpapahirap kay Thomas? Oo, si Thomas ay nag-aalaga ng isang maliit na batang babae sa Kindness Clinic na may mga bulaklak na namumulaklak sa kanyang buong katawan at narinig ko na iyon ang kanyang mahal na anak. Ang kailangan mo lang gawin ay ilayo ang babaeng iyon kay Thomas at tiyak na mababaliw siya. Kung gagawin mo ito, pagkatapos ay ipagpalagay ko na talagang masama ang pakikitungo mo kay Thomas. Umisi si Luca. Ito ay isang maliit na issue. Gagawin ko ito ngayon din. Lumingon si Luca at umalis kaagad pagkatapos sabihin iyon. Pagtingin sa likuran ng umaatres na si Luca, parehong may masamang ngiti sa mga mukha sina Bernard at Sylvester. Isang maliit na issue. Iyon ay hindi isang maliit na issue. Matutuwa si Bernard kung magtagumpay siya. Kung siya ay nabigo, si Luca ang dapat sisihin. Walang kinalaman si Bernard. Bago pa man siya opisyal na sumali sa kumpanya, naging sangla na si Luca. Batiin natin si Mr. Logas at sana ay magtagumpay siya alang-alang sa kanyang buhay, mahinahong sabi ni Bernard. Kabanata 1700. Ang Kindness Clinic ay hindi nagbukas para sa negosyo ngayon. Maaaring iguhit ang mga shutter, ngunit ang saradong karatula ay nakasabit sa pintuan. Ito ang ikalawang araw na hindi bukas ang klinika para sa negosyo. Walang ideya ang mga tao kung ano ang nangyari sa Kindness Clinic. Ang alam lang nila ay hindi ito gumagana. Sa loob ng bahay, nagsimulang turuan ni Aderi si Clover na magbasa at magsalita pagkatapos siyang pakainin. Tinatreto niya ito na parang sarili niyang kapatid. Bukod sa kanyang ama, si Thomas lang ang nakakapagsabi ng ilang salita kay Aderi dahil sa kanyang aloof personality. Si Thomas ay kasal, kaya siya at si Thomas ay hindi nagkaroon ng isang namumulaklak at mabungang relasyon. Lalo lang lumalala ang pakiramdam niya sa pangungulila. Ngayong lumitaw si Clover, nakilala ni Aderi ang parehong kalungkutan sa batang babae na ito, kaya napakabait niya sa kanya. Ayon sa mga obserbasyon ni Aderi, ang edad ng kaisipan ng batang babae na ito ay malamang na natigil sa edad na 3 o 4. Kaya niyang kumain ng mag-isa kahit bahagya. Gayunpaman, ang pakikipag-usap at paglalakad ay mga kasanayan na kailangang ituro at paunlarin ng paunti-unti. Noong una ay takot pa rin si Clover kay Aderi, marahil ay dahil sa sobrang torture niya noon kaya takot siya sa mga tao. Ang maganda ay hindi sumuko si Aderi at patuloy nagsisikap na tulungan si Clover. Sa wakas, nalampasan ni Clover ang kanyang mga takot at natutong magsalita at maglakad kasama si Aderi dahil sa pagpupersage ni Aderi. Unti-unting naging tao si Clover. Gayunpaman, ito ay hindi sapat. Sabik si Aderi na alamin kung ano ang nangyari kay Clover at kung anong uri ng operasyon ang kakailanganin para mag-graft ang isang halaman sa katawan ng tao. Ito ay lampas sa larangan ng medisina. Parang magic. Ngunit alam ng lahat na sa mundong ito, walang mahika at may sikretong siyentipiko sa likod ng bawat kababalaghan. Kailangang malaman ni Aderi ang sikreto. Ayon sa kanyang obserbasyon, ang mga bulaklak na iyon sa katawan ni Clover. Sa halip na isang symbiotic entity na naninirahan kasama si Clover, ay naghog sa katawan ni Clover at pwersahang kumuha ng mga sustansya mula sa loob ng katawan ni Clover upang sila ay umunlad. Pinakain ni Aderi si Clover ng maraming magagandang bagay. Ngunit pagkatapos niyang kainin ito, ang mga bulaklak ay sumisipsip ng karamihan sa mga sustansya sa kanyang mga litid at ugat na hindi nag-iiwan ng marami para sa kanyang sarili. Kung mas masarap ang pagkain na kinakain niya, mas magiging makulay ang mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay inaasahang mamumulaklak sa isa pang 10 araw hanggang kalahating buwan sa bilis na ito. Ang mga bulaklak bang ito ay isang pagpapala mula sa Diyos o isang parusa mula sa dyablo? Hindi alam ni Aderi ang sagot sa mga ito. Ang tanging magagawa niya ay subukang gawing mas madali ang buhay ni Clover upang madaig niya ang kanyang takot at mamuhay ng normal. Nang tinuturuan niyang magsalita si Clover, narinig niyang sumigaw ang kanyang empleyado sa labas ng bulwagan. "We're closed today. Bakit hindi kayo bumabalik pagkalipas ng ilang araw? Hoy, paano mo napipilitang pumasok? Sarado tayo ngayon. Please don't behave in this manner." Bam! Itinulak ang pinto ng kwarto. Nakatayo sa entrance ng kwarto ang dalawang malalakas na lalaki, nakatitig lang kina Aderi at Clover, at halata sa mga kilos nila na hinahabol nila si Clover.
Mukhang lalamunan nila si Clover. Sa kabila ng kanyang nakumpromisong Kate-Lucen, alerto si Clover sa ganitong uri ng panganib kaysa sa iba. Nagtago si Clover sa likod ni Aderi. "Sino kayo guys? Labas!" Hindi umatras si Aderi sa harap ng dalawang makapangyarihang lalaki, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito at dumiretso sa Clover. Batay sa kanilang saloobin, mukhang handa silang dukutin si Clover sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit hindi nila magagawang alisin siya. Dalawang lumilipad na kutsilyo ang naglaslas sa hangin at lumipad bago sila makakilos. Tinusok ng mga kutsilyo ang mga palad ng dalawang malalakas na lalaki na may dalawang malalakas na tunog ng patalim na tumutusok sa laman. Ganyan kawalang awa. Bago pa makapag-react ang dalawang malalakas na lalaki sa nangyayari. Isang itim na figure ang sumulpot mula sa kanilang likuran at pareho silang kinaladkad palabas at diretsyong itinapon sa kalye sa isang iglap. Lumitaw ang itim na figure at umalis nang hindi nag-iiwan ng bakas. Walang tao doon nang lumingon ang dalawang malalakas na lalaki para tingnan. Sa sandaling iyon, nakaupo si Lucas sa kanyang sasakyan sa tapat ng kalye, pinagmamasdan ang nangyayari sa kanyang harapan at bumubulong sa kanyang sarili, ito na ba ang lakas tao na iniwan ni Thomas? Isang tao lang. Makapangyarihan siya, pero kahit gaano siya kalakas, isa lang siyang tao at hindi ako natatakot sa kanya. Matapos malaman kung gaano karaming tao ang naiwan ni Thomas upang protektahan ang batang babae, pinitik ni Luca ang kanyang mga daliri, at kaagad, isang dosenang malalakas na lalaki ang sumugod. Matapos nilang malaman ang sitwasyon, kailangan lang nilang lumipat sa mga batch. Kung hindi kayang agawin ng isang tao ang babae, 2 tao ang gagawa ng trabaho, at kung hindi magawa ng 2 tao, 4 na tao ang gagawa ng trabaho. Isang tao lang ang nasa kalabang koponan. Masisaylo pa rin nila ang target sa huli. Sa kasamaang palad, nagkamali sila. Paanong isang tao lang ang hinayaan ni Thomas na bantayan si Clover? 3 sasakyan ang dumaan at hinarang silang lahat bago pa man makarating sa gate ang 1 dosina sa kanila. Lumabas ang isang tropa ng mga sundalong naka-camouflage uniform nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Hindi na nila kinailangang lumaban at tumayo lang roon, at ang dosenang mga tao ay takot na gumawa ng isa pang hakbang pasulong. Sa kabilang kalsada, nabigla si Luca. "Holy, ano ito? Saan nanggaling ang mga sundalong ito? Hanggang ngayon hindi ko sila napansin." Sa wakas ay naunawaan na niya ang lakas ni Thomas. Bago pa niya maisip ang gagawin, biglang may pumutol sa pinto ng sasakyan.